sa mga headlines. Tatag IP student beneficiaries patuloy sa pag-arangkada sa high school at kolehiyo. Panpan Road Project sa Talaingod, Davao del Norte patuloy sa pagdala ng kaginhawaan sa mga residente. Silipin ang mga maaksyong kaganapan sa Agila Patrol Challenge ng 10th ID. At kasundaluhan ng 56 IB at Agila Shriners Group na bahagi ng free medical and dental services sa Sitio Central Maugan, Talaingod, Davao del Norte. Tutok na sa Agila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan, pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino, Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Patuloy ang pagtulong ng Tatag IP Foundation Incorporated sa mga kabataang indigenous people sa Talaingod, Davao del Norte na mga benepisyaryo ng organisasyon kung saan kasalukuyang nasa senior high school at kolehiyo na ang ilang mga kabataang IP sa hangaring matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Silipin natin ang kanilang mga natatanging kwento sa report na ito. Si Sario Biligkat, sa karon kuan ko grade 11 student senior high school. Sa karon 25 anyos na karong tuig. Sa pagtunog ng hudyat ng pag-aaral ay ang pagpasok ng mga estudyanteng puno sa pangarap at ambisyon. Isa na riyan ang 25 taong gulang na si Sario Ligkat, grade 11 student. Bagamat hirap sa buhay, ay hindi ito naging hadlang para siya ay makapagpatuloy ng edukasyon. Pangalawa sa 5 magkakapatid, gusto niyang maging huwaran hindi lamang sa kanyang pamilya, pati na rin sa kapwa kabataang IP. Karon ako yung usa sa pangandoy nga kining makahuman kog kurso nga ansay kining agriculture nga kining animal science o kining kuan pod sa bahin sa pag-umakita kay akong nakita manggod sa amoa nagluwag among kayutaan pero sa akong nakita wala siya produkto nga makita tungod kay ang mga tao wala igo nga kaalam para ikuan ang i-cultivate ang yuta. So pinagi siguro niya ng kurso siguro nga makahatag sa muag kaalam nga kining atiman namo ang kanang yutang kabilog para sa mo. You show your output to your classmate. Yeah. Bachelor of Science in Office Administration ang kursong kinuha ng 26 na taong gulang na si Judy Ann Ligunay sa Kapalong College of Agriculture, Science and Technology. Masipag siyang nag-aaral para maabot ang kanyang minimithi na matulungan ang mga magulang maging ang kanyang 3 kapatid. Sa katunayan, nasa 3rd year college na si Judy Ann at patuloy na umaangat sa kanyang piniling larangan. Ang ano yun ako is makatrabaho ko, makatabang ko sa akong mga katribo para po sila, dili na sila ato sa laing nga dili na to ay dili gobyerno pikas na grupo para di na sila malinlang dito ako. Sina Judy Ann at Sario, dalawang mukha ng mga kabataang indigenous people ng Talaingod, Davao del Norte na nais magbukas ng panibagong pinto ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng isang maayos na edukasyon. Kabilang silang dalawa sa 30 benepisyaryo ng Tatag IP Foundation School Incorporated na ang tanging hangad ay magabayan sa tamang landas ang mga kabataang IP beneficiaries at maproteksyonan sa anumang bahid ng impluensya mula sa mga komunistang teroristang grupong New People's Army. Ano na itong mga first batch, no, lahat yan is anak ng mga former rebels, no.
syempre, hindi naman sila na magre-rebelde kung ang anak nila, scholar natin, nakikinabang sila, nakikita nila yung sincero ng sundalo. Para masustain ang ilang mga income generation ng mga projects, etc. So, dito mi nag-focus, nag-help me dito. Especially kay gipa-eskwela ang mga bata. Because in the past, they could not go to school. Correct. And we believe that children, the youth, should be in school. Ang pasabot kanoy sa mga bata, kumbaga, ang bola na nasa inyong kamot. Kami sa gobyerno diri, labi na sa local government, sa Kapalong, grabe ang pagpanglantaw para samayin yung kaugmaon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng programa, ay madadagdagan ng 60 IP scholars ang Tatag IP mula sa Paquibato District at Munisipalidad ng Talaingod. Patunay lamang na parami ng parami pa ang natutulungang kabataang IP na maabot ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya at maging sa kanilang komunidad. Isa sa indikasyon ng kaunlaran sa isang komunidad ay ang pagsibol ng mga bagong kalsada na nagsisilbing gabay sa mga komunidad para maihatid ang kanilang mga produkto, makapunta sa mga paaralan ang mga kabataan at makakonekta sa iba't ibang lugar para makipagkalakalan. Isa na riyan ang Panpan Road Project sa Talaingod, Davao del Norte. Si Aguila Trooper Precious Medrano sa detalye. Sa pagkakaisa makakamit ang tagumpay, ito ang naging susi upang maisagawa ng mga kasundaluhan ng 3rd Infantry Raptor Brigade, 56th Infantry Tatag Battalion, katuwang ang mga local government units sa Davao del Norte, ang 27.2 km motor trail project o tinatawag nilang Panpan Road Project. Ito ay bahagi ng programa upang mawakasan na ang dekadang enserensiya na nararanasan ng mga mamayan sa Talaingod. Ang motor trail ay mula sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil hanggang sitio Bato, Barangay Daguhoy na magbubukas na access road na magpapagaan sa socio-economic challenges ng 12 sitio at 500 pamilya sa Talaingod. Yung Panpan Road naman natin, no, this is an initiative joint ito ng mga IP, itong mga sundalo natin, itong mga bagani, mga kapgu, and other individual stakeholders. Recently, merong dun sa Peroy, merong inopen si Mayor Libayaw, no, gamit yung mga equipment ng munisipyo. But itong mga panpan kasi is maliliit na mga na mga butas ng daan na ang mismong gumagawa mga tao na yung pala-pala lang, bareta lang ang gamit, no? And tayo natutuwa sa mga ganun dahil gusto talaga nila na magkaroon ng mga access roads dahil ito yung talagang susi, yung access road, no, para yung mga produkto nila madaan na. We are hoping matulungan tayo ng mga concerned government agencies na mabigyan ng priority itong Talaingod. Kamangamangang bayanihan ang ipinakita ng mga mamamayan dahil humigit kumulang 200 katutubo dala ang kanilang mga kagamitang panghukay kasama ang mga kasundaluhan at LGU ang nagtulong-tulong upang maisagawa ang kalsadang magbibigay ng maayos na farm-to-market road. Nagtindog ko din, naabot ko din sa sitio na Silaban, isip ko sa magtutudo sa Salugpungan School. Dati, makaingon ko nga sobra kalisod siya kay syempre, especially sa Agianan, nga kanang, wala jud siya, kanang motor, even magmotor, lisod jud kay siya. So, pinabaktas lang naman na siya sa una from sitio Butay to sitio na Silaban. Happy siya sir kay syempre, isip ako, kay nakita gid ako ang kahimtang sa dalan sa unang panahon na experience ako tapos naabot na din kanang tumaong sitio nga murag walay ka ba sa dalan nga atong giagian kay syempre nakita nato nga sementado na jud siya unlike before. Ipadayon nato ang pagsuporta sa kadtong mga tao nga kinasing-kasing nga nagtabang sa maong pagpa-improve sa ato ang lugar. Sa kasalukuyan, nagiging instrumento ang Panpan Road Project upang magbigay ng kaginhawaan sa mga mamamayan ng Talaingod. Sa bawat hamon ng buhay, ang paghahanda ang laging kasangga upang magtagumpay.
tunghayan natin ang ipinakitang kahandaan at dedikasyon ng ating Aguila Troopers sa 6 Aguila Patrol Challenge. Dito lang sa kwentong Pugay Kamay. Matagumpay na naisagawa ng 10th Infantry Aguila Division ang 6 Aguila Patrol Challenge na ginanap sa 10th Division Training School, Malva of Davao de Oro, noong ika-8 ng Abril hanggang ika-10 ng Abril taong kasalukuyan. May kabuoang 11 Organic at Operational Control Infantry Battalions ng 10ID ang lumahok sa 3 araw na kaganapan. Kasama sa kompetisyon ang troop leading procedures, rappelling, tactical combat casualty care, improvised explosive device detection, knot tying, endurance firing, battle drills, map reading, land navigation at iba pang military skill sets. Nagugi ang 66th Infantry Kabalikat Battalion sa event na sinundan ng 39th Infantry Smashing Battalion at 60th Infantry Mediator Battalion bilang first and second runner-ups. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Major General Alan B. Hambala, 10ID Commander, ang mga sundalo sa kanilang natatanging pagganap sa mahigpit na kompetisyon. Ipinapakita lamang ng Aguila Patrol Challenge ang kahusayan at kahandaan ng ating mga kasundaluhan. At sa anumang hamon, ito'y malalagpasan. Ako si Precious Medrano, at ito ang kwentong Pugay Kamay. Aguila Troopers, naghatid ng iba't ibang serbisyo ang mga kasundaluhan ng 56th Infantry Tatag Battalion, katuwang ang Aguila Shriners at iba pang partner stakeholders sa mahigit kumulang 500 residente ng Sitio Central Baugan, Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte at mga karatig sitio at barangay, kung saan hindi pinalagpas ng mga residente ang libreng medical services, ang pagpapagamot ng may mga karamdaman, lalo na ang mga bata, kababaihan at maging ang mga kalalakihan. Namahagi rin sila ng mga food packs at hot meals na masayang pinagsaluhan ng komunidad. Tinumbok ng mga sundalo at ng partner stakeholders ang Sitio Central Baugan dahil isa ito sa mga malalayong komunidad sa munisipalidad ng Talaingod at napabilang sa tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA na kinakailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Isa ang Indigenous Peoples Community sa target noon ng mga ginagawang recruitment ng komunistang teroristang grupong New People's Army. Pero ngayon isa na sila sa kasangga ng pamahalaan sa nagpapatuloy na advokasya sa paglaganap ng katotohanan at kapayapaan. Ngayong tinatamasa na natin ang bunga ng mga tagumpay, hatid ng Insurgency-Free Davao Region. Ako mandato sa as isa ka membro sa Shriners Club nato ipaabot sa mga disadvantaged area o sa mga less fortunate community ang ato hinabang. Marami pang mga kababayan tayo dito na talagang nangangailangan ng tulong. Ang kailangan po dito is yung mga food packs, mga gamot, and of course livelihood kung meron silang mga projects for livelihood opportunities, and iba pa na pwedeng maitulong. Patuloy na nananawagan ang mga kasunduluhan sa mga partner stakeholders at iba pang pribadong organisasyon na magkipagtulungan sa aspeto ng pamamahagi ng serbisyo para sa ating mga kapatid na indigenous people na nasa GIDA areas. Ang munting tulong gaya ng pagkain, damit, gamot at basic necessities ay napakalaking ambag na po para maipadama natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay tungo sa kaunlaran at kasaganahan. Check moral, high moral! At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages. Sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat.